Ayan yung mga palibre nating gaming phone to guys ha. Hanggang sa naging ganito na karami siya. Bago po nila maloba to, isang unit, marami na po nahulog nila. So in just 5 days or 6 days, mayroon ng ating internet. So kung may ganito kang negosyo or small business na extra income na pwede mong pagkakitaan tulad ng piso wifi, huwag natin ismulin dahil yung iba dito guys ay sa piso wifi na rin nanggaling yung pinambili natin. So naging napalitan na siya ng phone. Ang kagandahan dito guys, hindi ka lugi dito kaya kung galing ka sa mga idea, mas maganda ang i-invest natin sa phone at libre natin paggamit. So matagal naman siyang mapipace out yan, saka tayo mag-upgrade at pwede nating ibenta agad-agad. So makikita nyo, ito yung mga unit na mga binili ko. Ayan, C61. Ito yung pinakang latest na dumating sa akin ngayon. Ngayong November lang to. Itong mga to. So ito yung pinakamahal, C71. Ayan. Hindi lang po isa yan. Meron pa sa likod dyan. Ayan o. Realme 12. So marami po ito. Tulad dito. Meron po sa likod dyan. So naka-front lang po yan. Tapos kahapon, naglabas na ako ng pera. Ito, naka 1.5 tayo. Tapos 600 na coins na piso. So bali sa loob lang ng 5 days meron po tayong 2,100. So libre na yung pambayad natin ng internet. Ayan, so grabe ano, sa loob lang ng ilang araw meron ka ng ganung kinikita dahil lang dito sa libre paggamit natin. So isipin mo na lang guys, mga ka-tips, tingnan nyo sa isang phone, ilan pong tao ang makakagamit ito. Check yung battery niya. Bumili din ako, nagtry ako ng 2 piraso. So ayan, lobat ngayong isa. And then, mamaya lalabas tayo guys at magbabayad tayo ng wifi. So, naglabas ako kagabi para pambayad ng internet. So, libre na naman yung pambayad natin tapos nakakagamit pa tayo. And then, at the same time, siyempre, hindi mo mawala yung kikita ka rin talaga dyan. Okay, so, another tips pa rin tayo about sa piso wifi natin. So, pwede kayong maglagay ng ganito. Ito, alam nyo ba ito? Ang tawag dito guys, UPS power supply. Ayan. Maganda nito kung meron kang ilalagay sa iyong piso wifi na ganito. Dahil pag biglang nag-brand out, ito na yung magsisilbing magsusupply ng kuryente mo. Maganda pati dito na may maintain niya yung kuryente niya sa loob ng piso wifi mo. Hindi siya lalakas, hindi siya hihina. Kasi dadaan muna dito yung kuryente. Kaya maganda talaga to, hindi siya masisira agad-agad yung piso wifi mo. Ayan. Ito yung ginagamit ko na palagi kong pinopost. Kapag nag-brand out, yan, tuloy, hindi sila mabibitin. So, gumamit din ako nito. Guys, ito. So, TP-Link. Trabaho nito guys, naglagay ako ng extra piso wifi, yung backup ko. Kung nagluluko yung system ng aking share wifi, ay meron tayong backup at hindi sila mabibitin. Pwede silang maghulog doon sa kabilang machine. So dahil dito, ito ay ginagawa niya, sineseparate niya yung supply ng internet natin sa 2 machine. So kaya niya mag-deliver po ng signal sa 2 machine dahil dito guys yun. So dahil may ganito tayo at kapag nag-brand out, wala po tong silbi rin. Kaya naman naisipan kong bumili pa ng isang tulad nito. Ayan, ito yung UPS pa rin. Ang kagandahan dito guys sa UPS na to ay meron siyang iba't ibang volt. Meron siyang 12 volt, 9 volt, and 5 volt. So mamimili ka lang. Katulad nito guys, na sinasabi ko sa inyo, ito. Ito ay 5 volt lang. So ang magsisilbing magsusupply dito ay ito na. Papunta dito sa TP-Link natin ito. So para pagka nag-brand out, ito yung magsisilbing magsusupply at pwede rin tong mag-supply ng 12 volt sa ating router. Kaya ito ang kagandahan dito guys. Kaya kung kayo magninegosyo tulad nito, ay kailangan nyo talaga itong tatlong to para wala pong bitin ng mga player ninyo. So yun lang guys. Sana mayroon kayo natutunan sa aking tip para yung piso wifi ninyo mas maganda. May laman to guys, brand new to. Ito.
Isipin nyo na lang guys kung gaano karaming nilagay ko dyan. Nakikita nyo yung dalawa na yun sa taas. Ito, UPS yan. Plus ito, UPS din to. Tapos ito, UPS din. So lahat yan, maging sa aking main router ng PLDT, meron siyang ganito. Pagdating sa router ng aking piso wifi, meron din siya. At sa machine, meron din po siya. Kaya marami po akong binili nito para sa lahat po ay pagka nag-brown out, ito na po yung gagana. Yan na po. Ito naman trabaho nitong dalawang ito. Ito yung nagsilbing kapag dalawa yung machine mo, ito na po yung magdi-deliver sa dalawang machine mo. Kung halimbawa dalawa yung piso wifi mo, saksak mo dito yung isa at dito naman yung isang piso wifi mo. Tapos, ito naman ang magsisilbing power supply nito. Kasi hindi siya pwede sa 12 volt, 5 volt lang to eh. So ito ay meron tong selector, meron siyang 9 volt, 12 volt at 5 volt. So para hindi siya masira ito. So ganun lang. Ito 220 naman ang input nito. Kaya okay na okay din. Magdamagan po yan kahit walang bunutan yan. Naka-design po siya sa normal charge siya, yung hindi siya nag-overheat at hindi siya nagpa-power charge. Kapag full charge na po siya, hindi po siya masusunog or masisira ang battery. Automatic po yan, mag-i-stop ang charging yan. So ganyan po ang kagandahan yan. So yun lang guys, at sana may natutunan kayo sa ating business or ating pasukin natin yung piso wifi, mas maganda po ito. So salamat sa inyong panonood guys. Tips Adventure TV, huwag nyo kalimutan guys, supportahan nyo naman po. Maraming salamat. At kung gusto nyo dumayo dito sa May Bonifacio Street and Barangay Zone 2, free cellphone po tayo. Ayan, free, libre lang po ang paggamit dito. Basta maghulog lang kayo sa aking piso wifi. Salamat. Ingat po kayo guys, mga ka-tips.